Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Mayroon po tayo dito gagawing isang window type air conditioning. Tatak niya ay isang Hitachi. Yan. Ang problema po ng aircon na to ay hindi daw po lumalamig. Kaya din na dito sa atin ang ating minamahal na customer at ating titingnan kung ano ang dahilan bakit ito ay hindi lumalamig. Ito ay rotary switch. Ayan. Tingnan natin itong kanyang thermostat kung nagpapangsyon. Hindi naman nalagitik. Tingnan natin muna yung mga rotation switch niya kung okay. So ang gagawin natin dyan, sasabitan natin siya ng ammeter muna. Sisit lang natin sa ohms yung ating clamp meter para makuha natin yung kanyang resistance. Ayan. So yan, ilagay natin sa maximum cool at ilalagay natin muna sa pan. Ayan. Yan, nakapan na siya. I-short natin tong ating test rod. Yun, nagpapangsyon naman. Ayan. Tingnan natin dito. Yan. Tingnan natin kung meron siya. Ayun, nakakakuha tayo ng 133.2. Yan. Ayan o. Lagay natin sa high cool. Yun. Nakakakuha tayo ng 6.1. Yan. 6.1. So ibig sabihin may contact yung compressor pero bakit ayaw niyang umandar? Plug natin siya. Ilalagay lang natin yung ating ammeter sa amperes. Ayan. Ipinlag natin at yun natin. Yun. Lagay natin sa high cool. High ampere. High ampere yung compressor niya. Umuugong lang. Bali umabot siya ng 13.7. So kakalasin natin to kasi ang ganitong klase ng air conditioning ay built-in. Yan. Kailangan tanggalin mo itong mga metal screw na yan dito sa ibabaw at saka dyan sa tagiliran. Naalis na natin yung nasa tagiliran para madali nating maalis. So yan. Dito sa likuran, ayan, mahaba yung kanyang metal screw dito. Yan. So yan, nakalas na natin. At atin munang paikutin to. So okay naman. Ito yung kanyang mga pyesa. Yan. Tingnan natin tong kanyang capacitor. Bago naman tong capacitor na to. Mukhang bagong palit. Ayan. So buksan natin tong kanyang terminal. Tingnan natin yung status ng kanyang compressor kung ano, titingnan tuloy natin yung kanyang overload protector dito. Ayan. Yun. Balik natin tong kanyang nuts dito. Ilagay lang natin sa ohms yung ating ammeter sa buzzer. Yan, tingnan natin. Yun. Buo siya. Yan, ito yung isang linya niyan. Ayan. Tapos dito. Yun. Ibig sabihin, buo yung ating overload protector kasi tumutunog siya eh. Ayan o. Tanggalin natin yung kanyang connection. Ito, itong brown sa common. Ayan, common, brown.
Yan, sunod naman natin yung kanyang running. Ayan, running. Kulay blue, running. Ayan, dark blue. Ayan, at ito naman kanyang starting. Ayan, yung black. Ayan. Ilagay natin sa ohms yung ating ammeter. Tuko natin yan ng continuity. Ayan. Dito sa common at saka sa running muna tayo. So nakakakuha tayo ng 5.8. Ayan, 5.8 ohms. Ayan. So dito naman tayo sa common at saka sa starting. Ayan. So nakakakuha tayo ng ayan, 4.7. 4.7 ang nakukuha natin. Ayan. Dito naman tayo sa running at saka sa starting. Ayan. Ang nakukuha natin ay 10.5. Ayan, 10.5. So kung mapapansin natin yung kanyang resistance, ay dapat itong running ay mas mababa kaysa dito sa starting. Pero dahil nga sa ito ay mababa yung kanyang starting, ay hahatulan natin to ng effective compressor, no? Kaya nga pagka pinaanda natin, umuugong siya at saka high ampere dahil nga may problema yung kanyang starting winding. So ang dapat na resistance na makukuha natin ay mas mataas itong starting. Halimbawa itong starting ay nakuha natin ng 5 at ito namang running ay 4, no? 5 at saka 4. Pag ipinalas natin yan, ang dapat na makuha natin 9. Ayun, dahil ayun ang total, yun ang reading naman ng kanyang common. Ang hatol natin dito, replacement compressor. So dahil nga sa ito ay medyo may kalumaan na, ayan, ay pinagpasyahan ng ating minamahal na customer na hindi na lang ito ipapagawa at bibili lang siya ng bago. So ibabalik natin yung kanyang mga metal screw at saka itong kanyang cover. Sasarado natin at isusuli na natin ito dun sa ating minamahal na customer. Dahil nga po sa ipinagpasya ng ating minamahal na customer na ito ay hindi na gawin, ay binuo lang natin muli siya at atin pong isusuli na sa ating minamahal na customer. So yan ya, ating isinarado na. Dahil nga po sa siya ay hindi pumasa sa ating evaluation ng ating chicken, yung kanyang compressor, ay nakita natin na lumalabas na mas mataas pa yung running winding niya kaysa dun sa starting winding niya na hindi dapat. Kaya nga po ang ating inihatol sa kanya ay ating papalitan sa compressor. Pero dahil nga po sa ang ating minamahal na customer ay hindi na pumayag na palitan ng compressor, ay atin po siyang isasauli na. So ganun po, kapag po tayo ay nag-check ng compressor at nakita natin na yung starting winding niya ay bumaba kaysa dun sa kanyang running winding, yun po ay hindi na po pwede. Kasi ang tama pong winding reading ay yung common yung pinakamataas, ang susunod na mataas ay yung starting winding niya, at ang pinakamababang distance na dapat nating makuha ay yung running winding. At yung running winding at saka yung starting winding, kapag itinotal natin, yun yung lalabas na common. So dahil nga po sa nakita natin na ang aircon na ito ay lumalabas na mas mababa yung kanyang starting winding kaysa dun sa running winding niya, ay atin po siyang hinatulan na replacement compressor at susuli na natin to. Hanggang dito lang po muli at maraming po salamat sa patuloy nyo pong pag-like at panonood sa aking mga video. Nawa po ay ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay palaging sumaating lahat. Maraming po salamat. God bless po. So yun, ikinarga natin sa ating service. Dadasin natin to dun sa
ating minamahal na customer.